Entrada 1 to 3 Smile. This is Ramadan Day 14. Ito yung ganap kahapon. May bisita kasi kami kahapon dito at mga bandang alas 12 na sila umuwi. Kaya wala na rin akong time para mag-edit. Nanay lang naman ng among babaeng pumunta dito. Pero mga mahigit 1 year na rin siya bago makapunta dito. Last Ramadan nandito siya. Pero mula nun, hindi na siya nakabalik dito. Yun lang naman yung bisita. Tapos may dalang nani na Indonesia. Yung soup kahapon, as usual, itong Ramadan soup or gum soup or whole wheat soup. Inapat, papalambutin muna natin yan. Tapos, nagpapakulo na rin tayo at the same time ng karne para doon ihalo doon sa ating soup mamaya. Yung soup na to, dinamihan ko na ng luto than the usual na niluluto ko. Kasi nga, since araw-araw na rin naman na nire-request nila to, so dinamihan ko na. Double time yan sa kabilang burner. Nagluto tayo dyan ng ground beef. Meron niyang asin, paminta at mixed spices. Para naman yan sa beef sambusa. Medyo maaga na rin yung umpisa ng aking preparation kasi kailangan alas 5 ready na yung para sa men. Yung 3 tao na pagbibigyan ni Itong beef sambusa, nilagyan natin ng boiled egg, dill, and chive. Iset aside ko muna yan. Mamaya pagka free na tayo, pwede na tayong magbalot. Binalot ko na yan, good for mga ilang araw na rin yun. Tapos, naluto na rin yung ating whole wheat at yung ating karne. So, yung whole wheat, yung 3/4 nun ay blender natin. Nag-iwan ako ng kunti para meron tayong manguya-nguya. Masarap yan pagka hindi lahat nakablend. Para hindi mahirapan yung blender, yung broth ng karne, ilalagay natin din sa blender kasama yung whole wheat. Akala ko talaga good for mga 3 araw, 4 na araw na nila tong soup na to dahil dinamihan ko. Kaso pagkatapos namin kumain, sabi ng amo ko, darating daw din yung kapatid niya. So, sabi niya, gusto daw ng kapatid niya tong soup na to, kaya binigay niya. Binigay niya lahat yung natira. So, bukas, maybe dito kakain yung mga amo. Gagawa na naman, for sure. So, ito na nga, yung na-blender at hindi na-blender na whole wheat, pinagsama lahat, pati yung yogurt. Naglagay tayo ng broth, tapos naglagay tayo ng Maggi, konting cardamom powder, asin, whole peppercorn, naglagay tayo ng cloves, and then adjust na lang yung lasa. Tapos yung karne, mga 4 na hiwa lang yung nilagay ko. Sobrang lambot ng aking nagawa. Tapos ihima-himahin lang natin yan. Pwede naman buo, mga cubes kumbaga. Pero gusto nila yung ganyan na, yung na durog-durog na ba. Tapos ito ay mistika, tapos itong dahon na to, ang tawag daw dito ay sheba. Sabi ng mga ibang kabayan, nagsabi doon sa comment. Tapos, iano lang natin yan, i-infuse dyan sa butter na yan. Pwede naman mantika lang talaga. Pero butter is masarap. Pati yung mistika dyan, kailangan natin tunawin bago natin ihalo doon sa soup. Then after nalagay lahat ng mga spices, pakuluan lang yan ng saglit until tama na yung consistency niya, hindi masyadong watery, hindi din masyadong thick. And then i-adjust na lang yung lasa and then okay Next na. Next naman, dito naman tayo sa main dish. Ang pinapaluto ni Amo ay ozi. Bago maging ozi yan, magluto muna tayo ng rose pasalya. Kasi itong rose pasalya, ito yung ating ilagay doon sa pastry para magiging ozi. Itong rose pasalya na to, kinakain din nila to na as is lang na ganito. Tapos, yung chicken nito ay it's either ibobroil or ipiprito. Pero usually yung mga amo hindi na nagpapaluto ng chicken. Ganito na lang yung kakainin with the cucumber yogurt salad. Madali na naman tong rose pasalya na to. Nagisa lang tayo dyan ng sibuyas. Gamit natin yung butter. Then naglagay na tayo ng ground beef. Meron akong nilagay na leftover ng ground beef. Timplado na rin yun. Naglagay lang tayo ng asin, paminta, and mixed spices dyan. And naglagay tayo ng konting paprika. Then naglagay tayo ng mga 1 or 2 cup yan ng pasalya. Nakulangan pa ako kaya nag-add tayo. Pasalya or green peas. Frozen yung nilagay ko dyan. Then water intended para maluto yung ating rice. Ang gamit kong rice dyan, basmati rice. Naglagay tayo ng chicken cubes para malasa. And dapat yung ating water dyan, hindi dapat mabasa or hindi malabsa yung ating kanin. Anyway, yung food pala na binibigay ni Amo sa labas, hindi pala yun for sharing. Di ba nabanggit ko na parang may community sila dito na
Parang for sharing yung mga food for needy. Akala ko ganun, pero hindi pala. Sa katabi kasi naming bahay, mga 2 building na malalaki yung pinapatayo dito. Kaya sobrang ingay ng mga nakaraang buwan. And merong 3 men dito na dito sila nakatira muna sa ginawa nila. Parang dito sila nagstay in. Gumawa sila ng munting bahay. So, yun yung pinagbigyan ni Amo everyday. Anyway, balik tayo dito sa ating rose passalya. Yung rose passalya natin, kailangan natin yan palamigin. At least nag-cool down ng kunti, no? Kasi na-try ko na yan dati na binalot ko na super hot pa and sobrang nag-struggle ako dahil nasira yung mga dough, yung mga pastry. Para hindi masayang yung oras natin, nagpapalamig tayo ng ating rose passalya. Dito na tayo sa sweets. Yung sweets na ni-request kahapon ay 2. Nanalo na rin yung pangalawang alaga namin, Gatayf na Nutella. Mukhang Nutella din yun. Pero yung amo kong lalaki, ayaw din patalo. Itong kunafa naman. So sa kunafa, gamit tayo ng akawi cheese. Isang black na yan yung ginamit ko. Black or blacks. Basta isang square, mga mi. Isang square, inubos ko yan. Masarap din yan. Yung akawi na nabili ngayon, iba-iba kasi yung brand binili ni amo. Ang ginagawa ko sa akawi cheese para hindi siya maalat, ay hiniwa ko lang yan ng pa-cubes na super liit. Tapos binababad ko yan. Hinugasan ko yan ng hot water mga 3 beses. Then nagana ko ng 2 cup ng analog cream and 2 cup ng fresh cream. Then yung ating katayfi noodles na himay-himayin natin yun nung first week pa to na himay-himay na natin. And ito na lang yung natira. And then ilagyan natin yan ng 1 stick melted butter. I-mix lang natin yan and then i-flatten natin dyan sa baking pan. Kung ano yung baking pan or Pyrex na gusto nyong gamitin. And sa paggawa naman ng kunafa, kailangan manipis lang talaga yung katayfi dough natin para ma-achieve natin yung crispy na kunafa. Then ganyan lang naman yan, yung gitna niyan, yun yung cheese na merong cream. Nakalimutan kong mag-sprinkle dyan ng 1 tablespoon ng sugar. Pero okay lang yan dahil yung amo kong lalaki ayaw naman ng matamis. Kasi nga lalagyan pa natin yan ng sugar syrup later. After nyan, set aside muna. Mamaya natin yan i-bake 1 hour bago isi-serve. Then next naman, ito namang gatayif na request ng pangalawa naming alaga. Nutella lang yung ipapalaman natin dito dahil meron naman sa mga malalaki yung kunafa. So, hinati ko lang yung recipe na lagi kong ginagawa kasi nga, konti lang yung kailangan natin. I-blender lang natin yan lahat and set aside. Kailangan natin palsahin ng 1 hour yan and mag-double yung size and bubbly. Then, balikan na natin yung rose passalya while nagpapaalsa tayo ng gatayif mixture. O, di ba nag-cool down na siya ng konti. Kailangan natin dyan ng fried almonds and pine nuts. Ang pine nuts, ang pinakamahal na ingredients dito sa dish na to. Wala lang, na-share ko lang. And kailangan natin dyan ng puff pastry dough. So, yung puff pastry na ginamit ko dyan is yung square na puff pastry sheet. Kahit anong brand, basta puff pastry dough, okay na yan. Pero yung gamit ko lagi dito is itong sanbula. So, i-flatten natin ng konti para medyo malapad siya. And yung gitna lang, hindi ko siya sinaling panipisan para merong support yung rice mamaya. Gumamit tayo dyan ng any cup na pwede nating paglagyan para dyan natin ilagay yung rose or yung rice. So, naglagay tayo ng konting mix ng almond nuts and pine nuts. Kasi nga pagbukas niyan mamaya pagkakain sila yun yung maibabaw yung nuts. And naglagay tayo ng mga 2 sandok, 2 spatula ng rose passalya. Konti lang para ma-sealed natin. Gusto din ng mga amo dito na hindi masyadong malaki yung uzi. Ang tawag dito ay uzi pagka nabalot na siya ng puff pastry. Pag hindi pa siya nakabalot, ang tawag dyan ay rose passalya. Madali lang naman tong gawin pagkatapos yung naluto yung rose passalya. Madali lang to siya. Lagyan nyo lang yan ng filling yung puff pastry sheet. Tapos, ilagay nyo lang yan sa baking pan. And i-bake lang natin yan ng mga 45 minutes. Kung gusto nyo naman na malalaki yung uzi na gagawin nyo, depende na yan sa mga amo. Pero namang malapad na puff pastry. Yung gamit ko kasi yung square na puff pastry sheet. Pero meron kayong mabibiling medyo malaki nito. Nasa ilalim yung almond nuts and pine nuts kasi mamaya babalik rin naman natin yun. And yung ibabaw, yun na yung mani. Pagka bukas nila or pagkakain sila,
yun yung unang bubungad dyan. Masarap yan, lalo na pagka mainit. Ang texture ng wrapper or yung balat nito, para siyang hupya. Parang hupya talaga. Kung hupya natin matamis, ito naman yung hupya ng Saudi, no? I-brush natin yan ng egg wash para maganda yung kulay sa top. And i-bake natin yan. Down lang yung apoy na meron yung oven dito sa Dirty Kitchen. Kaya, binay ko yan ng 40 minutes, 400 degrees Fahrenheit, and 5 minutes sa top para mag golden brown. Ang pair naman nito ay cucumber yogurt salad. So, lagi nyo namang nakikita to, no? Shredded na cucumber lang yan, tapos yogurt. Sa Ramadan, ayaw nila na nilalagyan to ng fresh garlic kasi nga mangangamoy yung bunganga nila and pupunta yan sila sa masjid or mosque para magdasal. So ayaw nila ng mga fresh garlic or something na ilalagay sa salad ng mga garlic and onion. So yung nilagay ko lang dyan, yogurt, asin at itong dried mint leaves. Pagkatapos ko naman tong i-prepare, ilagay muna natin yan sa fridge and mamaya natin yan ilabas uli. Ito din yung salad ng 3 men na pagbibigyan natin. Yung kanilang pagkain naman, hindi uzi. Yung rus pasalya lang. And yung gatayif mixture natin, after 1 hour, binalikan na natin and ganyan lang naman lutuin. Maliliit na pancake. Super liit, mga 1 tablespoon lang talaga. Sa gatayif naman, isang side lang yung niluluto. Yung apoy ko dyan, malakas sa umpisa, tapos hininaan ko ng konti. Ganito dapat yung itsura ng gatayif natin. Ganyan dapat. Maraming butas-butas. Nagprito na rin tayo ng sambusa dyan para sa 3 men plus sa driver. Ito yung kanilang sambusa. Inuna kong iprito dahil dapat alas 5 nakapagbigay na kami. Kasi after nito, busy na rin para asikasuhin yung pagkain ng mga amo. So yung kanila, hindi ko na binalot dahil sabi ni amo, rose pasalya lang yun sa kanila, hindi uzi. Pero the same pa rin naman yun ang pagkain. Ang kaibahan, wala lang binalot na tinapay. Pero the same pa rin, merong yogurt, cucumber yogurt salad. Tapos, sambusa. Yung kanilang soup, pareho pa din kinaamo. Kung ano yung soup ng mga amo, yun pa rin yun sa kanila. Sakto talaga tong soup na to, very comforting sa tiyan. Lalo na kahapon, sobrang lamig dito sa Riyadh. Umuulan, nung umaga nga, nag-hailstorm. Yung kanilang sambusa, pinag-isa ko na lang din para hindi masyadong maraming lagayan at hindi na rin magkasya sa malaking plato na yan. Ang kanilang drinks for today, itong drinking laban. Yung nasa bote na may green na takip. Then after nyan, binalikan natin yung ating kunafa dahil nakalagay lang yan sa oven while nag-prepare tayo ng mga pagkain ng pinagbibigyan ni amo. So itong kunafa, maganda talaga yung paggaluto kahapon. And meron kasing nagsabi na i-flip up para maganda or baliktarin. Maganda naman talaga. Kaso, ang mali ko lang talaga, hindi ko pinadaanan ng spatula sa gilid. Kaya dumikit yung cheese. Kaya yun, nasira. Pero okay lang naman. Naubos nila yan. Hindi kami nakatikim. Pero okay lang naman. Lagi din naman kaming gumagawa niyan dito. Naglagay lang tayo ng syrup doon. Sugar syrup yun and the pistachio. Sa mga oras na to, isa-serve na ni Belle yung Arabic coffee with the kunafa. Ito na lang yung hinintay itong gatayif. So sa gatayif, yung palaman talaga nito is yung fresh cream and konti lang yung Nutella para sa mga kids. And since na meron tayong kunafa, Nutella lang yung pinalagay ni amo para lang sa mga bata. And sa mga oras na to, yung mga amo nag-break na sila ng fasting. Nag-inom na sila ng coffee, kumakain na sila ng mga sweets, yung tamar. Yun yung kanilang first kain. While ako dito, nagbe-bake na ng uzi. Ito yung uzi na ginawa natin kanina. And ganito dapat yung itsura niyan. And syempre, hindi mawawala yung sambusa. Kahit na nauumay na tayo sa sambusa, meron at meron pa rin hanggang sa huli. Yung uzi na to, meron ding natira. Tapos, pinabigay doon sa Baba House. And yung iba nito, ito din yung kinain nila sa sahur. Ang pagkaluto ng ating uzi today. And that's the Ramadan Day 14 serye. Thank you so much for watching. Ganito naman yan siya sa loob. Ako gusto ko yung ganito. Kaysa sa yung hubad. Ano gusto ko yung hubad? With yogurt. Sabi ko yogurt. Tapos, mainit pa siya. Masarap siya kainin. Di ba pansin yung pag kumakain ako yan dati? Naiiwan yung balang.
Pihiwat ko niya in the fridge. I put water. Moya. Moya. Eh. No, no like cool. Eh, it's cold. I put it cold. Oh, you don't like cold. No, Moya. Yeah, you don't like cold water? No like. Le, Yes. your body karban. No like. O, karban your ulo. Who? Jay, sir. Kasi. No like. Ha? Filter. Madam Sarah, Madam Brooke, always. Yeah. In winter, oh, I cannot drink. No. Ana o Raisa. If it's winter, we don't drink cold water. Yan only in Not good. summer. Not with cold water. In summer, Ang summer yan eh. Summer. very hot. We Okay, not drink in cold summer. water. Uy, mga auntie girls. Ibalot lang yung tinapay. Binalot lang talaga, no? Bago kainin. Mag-end time na tayo kasi ano na to, 50% na. I-charge ko na siya. Thank you sa mga nandyan. Thank you sa dumadaan. Bukas ulit, mga auntie. Mag-end time na tayo. Bye sa'yo, ayan na matulog ka, huwag kang mapraning. You have Bye all. is this again? Ha? Oh,